Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po muli ay nasa ating first Saturday devotion. Although every Saturday naman ang devotion nating ito, pero ang dagdag lamang at espesyal kapag first Saturday ay ang ating pananalangin ng higit para sa mga may sakit. At kagaya po ng akin nasabi, kaya tayo nakakulay pula nila Tito Ronald sa ating misa, sapagkat ngayon ay kapistahan ng isang martir. Hindi lang basta martir, batang martir. Dalaga. Alam niyo po, no, ako'y nag-aaral ng elementary sa Bacood Elementary School. Dati yung Chuchi Foundation. Ano po yan dati? Boys Town and Girls Town. At yung amin pong mga nagtuturo sa amin na mga religion teacher namin ay mga estudyante doon. At ang una kong natutunang buhay ng santo ay ito, si Santa Maria Goretti. Naalala niyo po ba kung sino ang unang santong natutunan ninyo? Kaninong buhay ng santo ang una ninyong natutunan? Naalala niyo po ba? Baka imbis na Santa Maria Goretti, Santa Lucia, ang alam lang ng bata, Santa Claus. Pero sino ang santong paborito ninyo? Alam niyo, ang ganda ng buhay ng kwento ng batang ito. Maagang namatay ang kanyang tatay. Tinutulungan niya ang kanyang ina. Isang araw, habang sila ay nagtatrabaho, naiwan si Maria Goretti sa kanilang bahay. At pinasok siya sa kanyang edad na 11 noon. Pumasok ang kanilang kaibigan, family friend, si Alessandro. At ibig siyang samantalahin. Ano ang ginawa ni Maria Goretti? Sa kanyang murang edad, malinaw sa kanya ang turo ng Diyos. Malinaw sa kanya ang kalinisan ng kanyang pagkadalaga. Kaya lumaban siya. At sa pakikipaglaban niya, dahil ayaw niyang madungisan ang kanyang kalinisan, siya ay pinagsasaksak ni Alessandro, not once, not twice, 14 times. 14 siyang sinaksak ni Alessandro. Pero habang sinasaksak siya, ano ang nakasaksak sa kokote niya? Sabi niya kay Alessandro, huwag mong gawin yan, mapupunta ka sa impyerno. Habang siya'y sinasaktan at ginagawa ng masama, maganda pa rin ang iniisip niya. Nag-aalala pa rin siya para sa iba, sa kapwa niya, sa gumagawa ng masama sa kanya. O di ba napakahirap na hamon yan? Kaya mo bang gawin yon? Na habang sinisiraan ka, ikaw naman ay tumutulong pa rin sa kanya. Na habang gumagawa ng kawalangyaan, ng kasamaan sa iyo, ikaw naman ay pagkabait-bait pa rin sa kanya. Ito'y magandang halimbawa, pero mahirap na hamon sa atin. Pero mga kapatid, ganun pa man, nung habang si Maria Goretti ay dinadala sa ospital, alam mo ninyo, nandun ang pagpapatawad. Pinatawad ni Maria Goretti si Alessandro. Pero siya ay nakulong. Nakulong si Alessandro ng mahigit 20 taon. At nung siya'y pinalaya, humingi siya ng tawad sa nanay ni Maria Goretti. At siya'y naging lay brother Capuchin. Kaya nung si Maria Goretti ay naging santa, buhay pa ang nanay niya. Parang si Blessed, sino Kuya Alvin yung bagong santo natin na batang-bata pa. Yung magiging santo ngayon, buhay pa ang kanyang mga magulang din. Ganon si Maria Goretti. At nandun din ang pumaslang sa kanya nung siya ay naging santa. Mga kapatid, sa mga pagbasa natin sa umagang ito, pinapaalala sa atin na may oras ang lahat. May tamang oras sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, hindi natin pwedeng gawin ang luma sa bago. Masisira. Kaya tuwing tayo ay binibigyan ng isang bagong umaga kagaya nito, simulan natin ang mga bagong bagay na magagawa natin. Sana araw-araw, makuha nating simulan
ang isang bago sa buhay natin. Kung kahapon, lagi tayong naninira, nananakit, nagsisinungaling, nagdadamot, sana tuwing may bagong umagang binibigay, sinisikap nating simulan ang bagong bagay sa atin. Ano ba ang bagong magagawa mo? Ano ba ang bagong maibibigay mo? Araw-araw. Kagaya na sinabi ko kanina, we are blessed sapagkat pinahiram tayo ni Doc PJ ng relic ni San Padre Pio para gamitin natin mamaya. Bukod sa pagpapahid ng langis, magkakaroon din tayo ng veneration ng relic ni San Padre Pio. Alam natin na si San Padre Pio, kahit siya ay ikinulong, hindi po sa bilangguan, itinagos sa kanilang kumbento. Kahit siya ay pinigilan, hindi niya hininto. Sa bawat sandali ng buhay niya, hanggang kamatayan niya, ang pagdarasal para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng panalangin ni Santa Maria Goretti, sana araw-araw mapaglabanan natin ang anumang tukso na sisira, hindi lang sa kalooban natin, hindi lang sa isipan natin, maging sa katawan natin. Sana mapaglabanan natin ang anumang bisyo, ang anumang masamang gawain na sumisira sa templo ng Espiritu Santo, ang katawan mo. Amen.